Mga kababayan, kahapon nakita na natin yung problema po ng baha at ika nga yung posibilidad na baka maulit na naman yung ating Ondoy. At syempre, pagdating sa ganyan, tinitingnan natin ang baha pero yung social implication po niyan, yung mga apektado mga pamilya, yung mga ika nga ay yung mga evacuation centers, yung pag-aalaga dyan sa mga tao niya na maapektuhan. Ganon din po sa ika nga ay yung planong relocation. Alam niyo naman yung mga relocation ng mga informal settlers, hindi ho yan magagawa ng walang tulong ang DSWD. Siyempre, ang lead agency po ay DILG. So, alamin natin kay Secretary Soliman. Nasa linya natin siya. Secretary, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga naman sa iyo, Jake, at sa inyo pong mga tagapakinig. Secretary, alam nyo, nabigyan tayo ng preview ng ika nga parang baka maulit yung Ondoy. Alam ko ang DSWD naka-stamp. Ano ba mga preparasyon nyo kung sakaling may mangyaring ganon? Nakikipag-ugnayan po kami dito sa NCR, sa MMDA, at sa mga lokal na pamahalaan, at meron po tayong mga tinatawag na nakapreposition na mga goods para kung kakailanganing magdagdag tulong po kami sa mga lokal na pamahalaan ay kaagad pong maibibigay. Meron na rin hong mga tukoy na evacuation center ang ilang mga syudad na maliwanag, kunyari sa Maynila, dyan po sa Tondo, madalas po tayong nag-evacuate dahil yung nandun sa malapit sa shoreline, ano ho? Sa Baseco. Meron na pong Baseco, sa Isla Puting Bato. Happyland, Isla Puting Bato. Meron na pong tukoy na evacuation center na ginawa ang City of Manila, sila Mayor Lim, at may mga preposition goods na po doon. Ang Marikina din ho ay may kahandaan at ang Quezon City. So, ang madalas hong magkaroon ng baha, meron na po silang mga paghahanda sa antas ng barangay. Sa ibang banig naman po ng Pilipinas, nakapreposition din po yung ating mga iba't ibang regional offices. Ang karamihan po sa kanila, nagpreposition po sa probinsya mismo para lalong-lalo na halimbawa sa Cordillera, kung sakaling doon po dumaan ng bagyo, hindi na po kailangang dalhin yung goods mula Baguio kung hindi mula na po sa mga capital towns ng mga probinsya ng nasa Cordillera kasi madalas ang nasisira po ay ang mga daan. So, yan po yung mga paghahandang ginagawa. At syempre, ugnayan po sa National Disaster Risk Reduction Management Council na siyang nagmo-monitor at sasabi kung blue alert at red alert ho kami. Pag blue alert, minomonitor lang ho namin mula sa aming mga opisina. Kung red alert, may tao po kaming pinadadala doon sa aming operation center sa Aguinaldo po. Alam mo, isa po sa gusto kong tanongin sa inyo, siyempre, hindi kayo lead agency nito ng DILG, pero sabi nga natin, may budget na 10 billion para doon sa pag-aalis ng mga informal settlers sa mga hazard areas. Ano naman po ang latest po doon on your part? Nakikipag-ugnayan ho kami sa DILG at meron po kaming tulong na tutulungan ho kami sa paghanda ng mga pamilya na aalis o dili kaya mga pamilyang aattract. Kasi yung mga nasa estero ho, meron ho near site or near city na, or in city rather, near site na relocation. Na relokasyon. Aalis po sila mismo dun sa kanilang kinalalagyan para hindi po nakabara ang mga estero natin. So, ang DILG po ang lead yan, sila Secretary Mar, at kami po ay umaayuda sa kanila at nandun na po tayo sa, tukoy na po yung mga lugar at nakikipag-usap na po ang DILG sa kanila. Tama po ba, Secretary, sabihin na bago mag-July, siguro ma-implement na at least a part of it, no? Ha? Opo. In fact, sa ngayon, na-implement na po yung karamihan. May mga umatras na po at may mga lumipat na rin po. Ayun, yun ang magandang balita. Anyway, ma'am, may nabalitaan din ako. Pati pala estudyante natin ay nakikinabang na ngayon sa conditional cash transfer. Magandang balita po para sa amin ito. Totoo po ba ito na tumatanggap daw ng 900 pesos bawat buwan? Tama po ba yun? Ang bawat bata po ay 300 piso. Kaya 900 pesos bawat buwan kung 3 bata sa isang pamilya ang nakapaloob po sa Pantawid.
Yun ang importante, no? At least kahit papano sila po'y natutulungan. 7.2 million pala itong mga bata na ito. Grabe, ang dami natutulungan po ng CCT. Opo. 7.2 million nationwide po yan. At ang nangyayari ho, nagagamit po nila yung pera para po sa kanilang pangangailangan bilang estudyante at sa pagkain na din po. Sa huling evaluation na ginawa po ng World Bank at SWS, 30% ang nakukuha nila, diretso po yan sa pagkain. Bigas ang binibili karamihan para nang sa ganon ay maitatawid nila yung pangangailangan sa bigas hanggang sa susunod na payout. Ma'am, kagagaling nyo lang yata sa Brazil, and I understand, mukhang nag-compare notes kayo sa conditional cash transfer nila ron at sa conditional cash transfer natin sa Pilipinas. Ano po mga importanteng punto ng na-observe ninyo ron na pwede natin gayahin? Well, unang-una po, yung kanilang conditional cash transfer ay 10 taon na po. At ang isa sa nakita po naming kahalagahan ng ginagawa nila ay meron po silang pag-uugnay na sinisimulan natin gawin ho din dito sa ating mga iba't ibang programa na tumutulong po sa mahihirap. Lalong-lalo na yung pagsisigurado na yung kanilang natatanggap na pera ay napupunta sa eskwela at pangalawa, na aayudahan sila tulad ng ginagawa natin dito sa panghanap buhay. Kasi nga, marami ho sa kanila, dahil mayaman silang bansa, mas mayamang bansa sila sa atin, ang nakapasok po sa kanila ay lahat ng bata ng isang pamilya na hindi pa umaabot ng 18. Tayo hanggang 3 bata lang sa bawat pamilya. So, nakikita natin na isang dapat pag-aralan ho yan. Pero ang malaking konsiderasyon ay budget. Ang isa nilang ginagawa ngayon ay yung sinatawag na nating yung transition mula ho sa pagkuha ng ayuda sa gobyerno tungo sa pagkakaroon ng palagiang hanap buhay para yung ayuda ay hindi na po sa pagbigay ng cash grant kung hindi papunta na po doon sa hanap buhay. Yun ang importante. Parang ang nangyayari, sabay po nating naisasagawa yan, kumbaga natututo tayo sa kanilang karanasan at ang isa pa hong kaibahan, maliwanag po sa atin na hanggang 5 taon lang po yung mga pamilyang nakapaloob sa pagtawid. So, sila po ay hinaharap nila ang hamon na masabi sa kanilang mga kababayan na nasa loob ng Bolsa Familia na may hangganan din ito at ang tulong na ngayon ay panghanap buhay na. Ang ganda ho ng pangalan nila, Bolsa Pamilya. Sa atin, Pantawid Pamilya. Ang Bolsa ho kasi ibig sabihin, nilalagyan nila yung pamilya ng iba't ibang tulong na tukoy nilang mahirap. Kanila kasi pamantayan sa kahirapan po kung ang isang tao ay kumikita ng $35 a month. Yun ho yung kanilang bali ano lang yun na 1,600 o 1,400 bali sa isang buwan. Grabe no nga. Antindi. Anyway, pero isang tao ho yun, isang tao yun. So, ibig sabihin, kung dalawa kayo sa pamilya, dapat dalawa kayong kumukuha o nag-earn ng $35. So, ang sinasabi nyo, sa atin ba, yung mga pinag-aaral natin, may binanggit kayo na doon sa Brazil, hanggang 18 years old na nag-aaral ay sinusuportahan. Alam ko 6 to 15, di ba? Hanggang 18. Sa atin, anong edad po sinusuportahan natin? Hanggang 14. Hanggang 14. So sila hanggang 18 sila. O hanggang 18 sila. Opo. So talagang dapat dapat to suporta hanggang 18 dahil mas mahal po matrikula noon mga ganung panahon, di po ba? High school ho yung kanilang tinatapos, tayo kalahati lang ng high school. Kaya pinag-aaralan po namin kung paano po masisigurado na ito pong ating mga natulungan na ay maipagpatuloy po yung pag-aaral nila sa high school. Ayun, alam nyo, sa South America marami rin yan. Baka next time, tingnan nyo naman yung sa Chile, yung sa Paraguay, Honduras. Talagang maganda ko yung ginagawa ninyo yan at mag-compare notes tayo. Dahil sabi nyo nga, 10 taon na
yung Brazil. Kaya marami ho tayong matututunan dun sa lugar na yun. Okay ma'am, final words. Opo, Meron ba kayong ibang announcement sa atin? Well, akin lang hong paalala sa ating mga kababayan ngayong papasok na po ang tag-ulan. Ang pinakamagandang paghahanda po, tayo po ay alerto at alam natin kung ano yung mga kailangan nating paghandaan, linisan ho ang kapaligiran. Nang sa ganon, tayo po ay umiwas sa sakuna. Okay, maraming salamat po sa inyo. Secretary DSWD Dinky Soliman. Arlene de la Cruz at Jake Madarazo. Banner Story. Banner Story. Maganda po yung ganyan nag-exchange notes po tayo. Alam niyo, ang tawag po dyan sa Brazil,